In today's video, we will do some Taglish, Tagalog with English, a little remembrance for the sake of people who never knew how much about Princess Diana. So be with me as we go along, and I do hope we can get valuable lessons from her story about love, about pain, kindness, and how even the stronger hearts can break. Bago siya naging prinsesa, si Diana Spencer ay isang simpleng babae. Masayahin, mahiyain at may pusong puno ng pangarap. Mula pa sa pagkabata, naniwala siya sa fairy tales. At nang dumating ang panahon na napansin siya ni Prince Charles, akala niya iyon na ang katuparan ng kanyang pangarap. Noong 1981, pinanood ng buong mundo ang kanilang kasal. Isang fairy tale wedding na tinawag ng lahat na the wedding of century. Pero gaya ng maraming kwento ng pag-ibig, minsan hindi lahat ng fairy tale ay nagtatapos sa happily ever after. Habang nakangiti siya sa harap ng kamera, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng pagiging isang prinsesa. Ang mundo ay nakatingin sa kanya. Bawat kilos, bawat ngiti, bawat salita. Ngunit sa likod ng palasyo at diamonds, may pusong unti-unting napupuno ng kalungkutan. Prince Charles, sa kabila ng kasal nila, ay may ibang minamahal. Si Camilla Parker Bowles. Ito ang isang pinakamalalim na sugat na natanggap ni Diana. Para sa kanya, masakit malaman na ang pag-ibig na pinaglaban niya ay hindi pala buo. Ngunit kahit ganon, pinili pa rin niya maging mabuting ina kina William at Harry. Habang abala si Diana sa pagiging ina, naramdaman niya ang katahimikan at lamig sa loob ng palasyo. Marami ang nagsasabi, hindi siya akma. Hindi siya pinanganak na royal. Hindi siya sanay sa protocol. At higit sa lahat, masyado siyang totoo. Pero iyon ang dahilan kung bakit minahal siya ng mga tao. Pinili niyang maging totoo sa kabila ng pamantayan. Pero ang katotohanan ay may kabayaran. At yun ang depression, loneliness, at judgment mula sa mga taong hindi nakakaintindi sa kanya. Si Princess Diana ay isang tao rin, isang babae at prinsesa na nasaktan din dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa na si Prince Charles. Masakit man para sa kanya, ayaw talaga niyang magpa-divorce, pero wala siyang magawa. Marahil iyon na ang nakatakda sa kanya. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang pinagdaanan, napabalita noon na nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang personal bodyguard. Noong malayo na ang loob ni Prince Charles sa kanya, doon niya nahanap ang kaunting pagkalinga. Naintindihan natin siya, di ba? Dahil tao lang siya, fragile, totoo, at marupok minsan kapag nasaktan ng sobra. August 31, 1997, isang araw na hindi makakalimutan ng buong mundo. Si Diana at si Dodi ay sakay ng kotse sa Paris nang mangyari ang isang malagim na aksidente. Isang iglap at ang isang prinsesang minahal ng milyon-milyon ay wala na. Gone too soon. Ngunit kahit wala na siya,
nanatili ang kanyang alaala, ang kanyang kabutihan, malasakit at mga charity work na habang ngayon ay pinagpapatuloy ng kanyang mga anak. Si Princess Diana ay hindi lang isang prinsesa. Isa rin siyang taong pinagkakitaan ng media. Ayun na, take note, pinagkakitaan siya ng media. Laging paborito ng mga reporters, journalists, at paparazzi. Bawat larawan niya, bawat galaw, bawat luha at ngiti, pinag-aagawan ng mga pahayagan. Dumating ang gabi ng August 31, 1997. Matapos nilang magbakasyon sa France, si Diana at Dodi ay sakay ng kotse. Sinusundan ng maraming paparazzi sa Paris. Umiwas sila, gumawa ng ibang plano para mailigaw ang mga reporter na sobrang dikit na sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang driver daw ay nakainom. Nawala siya sa konsentrasyon at doon na nga nangyari ang malagim na aksidente. May mga sabi-sabi na planado daw ang lahat. May nang mga nagsasabing ilang araw bago siya pumanaw, si Diana mismo ay nagsabi, "They wanted me to die." Diba masakit yon? Masakit isipin pero marahil hanggang doon lang talaga ang itinakda sa kanya ng tadhana. Princess Diana taught us that real royalty is not about titles, but about compassion. She showed the world that kindness can heal, that a simple touch can change hearts. Kaya hanggang ngayon, kahit wala na siya, nananatili ang kanyang liwanag. Milyon pa rin ang nai-inspire sa kanya na kagaya ko. Nai-inspire ng mga ina, na-inspire ng mga kababaihan, at mga taong minsan din nasaktan pero piniling bumangon. She may be gone too soon, but her love lives forever. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang ganitong mga kwento, mga inspirasyon sa buhay, subscribe lang.